Patuloy ang panawagan ng Barangay Council na bagong tapaimlang laban sa illegal fishing o ang electrofishing na maliban sa sumisira ito sa ekosistem ng ilog ay lubhang napakadelikado ayon kay punong barangay Ana Jeronimo. Bukod sa nakasanayang paggamit ng battery na motorsiklo na pinagmumulan ng kuryente, ay nauuso din sa kanilang lugar ngayon ang direktang paggamit ng supply ng kuryente mula sa mga bahay na nasa paligid lang ng ilog. Mas marami anyang nakukuhang isda sa ganitong paraan dahil sa mas malakas na boltahe mula sa kuryente. Gumagamit ang mga residente na extension wire at live wire na kinokonekta sa electric rod na nilulubog nila sa tubig para makakuha ng isda. Nitong mga nakaraang buwan, isang binata ang nasawi matapos gumamit ng extension wire na may sira. Dahil sa haba ng wire, inikot niya ito sa lieg nang bigla itong nakuryente habang nasa tubig na sanhi ng kanyang pagkamatay. Nananawagan ang Barangay Council na huwag itong sundin. Maliban dito ay namamatay din sa kuryente ang mga maliliit na isda, sanhi para imbis na dumami ay mawalan pa ng populasyon ng isda sa mga ilog. Nanawagan din si Dugong Punong Barangay Noah Zabel na huwag gumamit ng kuryente sa pangingisda matapos 2 individual mula sa kanilang barangay ang nasawi dahil dito. Ayon sa batas, ang lalabag sa Republic Act 10654 o Philippine Fisheries Code ay maaaring mauwi sa pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon at multa. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.